Isa sa mga concerns ng mga OFWs ay retirement. Paano sila magpe-prepare for that? Ang think na ng mga Pilipino, pag OFW, madaming pera. Pero madalas walang natitira. Sila yung main provider. Not just ng own family nila, pero ng lahat. Ang madalas na hindi nako-consider ng pamilyang naiiwan sa Pilipinas ay yung cost din ng pamumuhay ng mga OFWs doon. Hindi mura ang rent doon. Madaming mga OFWs takot silang umuwi sa Pilipinas kasi nga yung income nila will drop massively. Pero most of the time, yung mga pera napupunta sa mga daily needs. Onting-onti lang napupunta sa mga investment para sa sarili nila. Gusto nating ma-experience yung mga hindi pa natin na-experience noon. Pundar ng mga ibang properties dito. Pero hindi pala enough na yun lang. Ang nawawala doon, financial planning na hindi lang pang present, pero pang future kapag nag-retire sila. Habang nagbi-build ka ng wealth, ano yung probability na magkaroon ng sakit within those waiting years? Hi everyone! Welcome back to our channel. Hi. At ito na naman tayo, pag-usapan natin ang mga problema ng Pilipinas. Joke lang. Tama. Maraming mga OFW, ang laki ng kinikita nila nang nasa ibang bansa sila. Pero nung kapag bumalik sila dito sa Pilipinas, nag-retire sila, wala silang pera. And yun yung problem na madalas kinakaharap ng mga OFWs. No? Sa tingin mo, ano yung nagiging reasons? Bakit nagkakaroon ng ganong problem? Ayan na, for sure yung mga nakikinig sa atin, meron na silang mga iniisip tsaka mga sinasabing reason. Pero I think most of the time, kasi number one, culture. Kasi kung titingnan natin, halos lahat ng Filipino families may isang OFW dun. Whether that's your mom, your dad, your tita, your tito, your pinsan, kapatid, lagi tayong may kilalang OFW sa pamilya. And ang nagiging challenge ng mga OFWs is at times sila yung main provider. Not just ng own family nila ha, pero ng lahat. Na tipong pati kapitbahay kapag nangangailangan. Sila yung mga una yung may message. Kaya may mga kilala kong OFWs, iba na yung pangalan nila sa Facebook. Kasi daw para hindi sila mautangan. Diba? Which is culture. Yep. Diba? Kasi ang thinking kasi ng mga Pilipino pag OFW, madaming pera. Yeah. Ito, meron data dito, no? Over 2 trillion pesos ang pinapadala ng mga OFWs every year. And imagine nyo, ang OFWs right now, nasa 2 million Filipinos ang nag-work sa abroad, no? And ang average monthly remittance is huge, no? Pero madalas walang natitira, no? So usually nasa billions, 2.8 to 3.7 billion daw. Pero most of the time, yung mga pera napupunta sa mga daily needs. And onting-onti lang napupunta sa mga investments para sa sarili nila. Ano yung reason? Pero kasi, kailangan din natin maging realistic na iba kasi yung buhay ng mga OFWs abroad. Iba yung cost of living doon. Yes, malaki yung equivalent ng pera na pinapadala nila dito sa Pilipinas. Lalo na ngayon, mataas yung palitan, nasa 60. Beneficial siya for OFWs, pero to be honest, kapag pinadala mo siya ngayon, madaming for sure nang hihingi pa kasi nagtaasan yung mga bilihin ngayon sa Pilipinas. Diba? Ang madalas na hindi kasi nako-consider ng pamilyang naiiwan sa Pilipinas ay yung cost din ng pamumuhay ng mga OFWs doon. Hindi mura ang rent doon. Pag kinonvert mo, parang masyashock ka kapag in peso. Yung pagkain doon, mga bilihin, diba? And syempre, yung mga OFWs, meron din silang mga gustong pang-distress, magta-travel dito, gagala dito. Kasi syempre, sila na lang yung nandun. Or kaya sila lang mag-isa. Kailangan din nilang somehow ma-enjoy yung pera nila, di ba? And ang isa pa na reason, aside from that, yung sa cost of living doon, tapos magpapadala pa sila dito sa Pilipinas. Another reason is, syempre, yung financial planning. Kasi madalas, syempre, pag medyo bata pa tayo as an OFW, iba sa atin, doon lang naman tayo sa ibang bansa kumita ng malaki eh.
Di ba? Gusto nating ma-experience yung mga hindi pa natin na-experience noon, magpundar ng mga, for example, ibang properties dito, Mhm. pero hindi pala enough na yun lang. Ang nawawala kasi doon is yung financial planning na hindi lang pang present, pero pang future kapag nag-retire sila. Yeah. Mahalaga to kasi nakalagay dito, no? OFW money helps the entire Philippine economy. 8 to 9% of the Philippine GDP is attributed sa mga OFWs. Ibig sabihin, isa sa mga nagpapayaman, of course, sa Pilipinas is itong mga remittances ng mga OFWs. However, ito nga rin yung nakakalungkot kasi pag dumating na rin sila sa Pilipinas, wala din silang pera. No? And it's because nga, karamihan ng mga OFWs is that, ang main priority nila is to provide for their family. Ang priority ng mga OFWs is of course to provide for their family. More than siguro ang laki ng money, 'di ba? Doon sa total na sinasahod nila, karamihan talaga doon napupunta sa pamilya nila, no? And yung pang-distress nga na sinasabi natin and most of the time nakakalimutan na rin yung para sa future. Yeah. So, paano nakakatulong bilang ekonomista? Mhm. Hindi, kaya siya nakakatulong sa GDP, not because of the remittance itself. Pero kasi, yung remittance na sinesend nila to their families, lumalaki yung pwedeng gastusin ng mga Pilipino na nasa Pilipinas. Mhm. So, yun yung nagagamit sa consumption, na dahil dagdag na pera mula abroad, meron silang pambili ng mga bilihin. So, yun. Kaya siya nakakatulong sa ekonomiya ng Pilipinas. Yep. So, madaming mga OFWs, takot silang umuwi sa Pilipinas kasi nga yung income nila will drop massively, no? So, and because nga din of what's happening din sa sa ibang bansa na grabe din naman yung nila, advanced din naman talaga doon, and pagdating nila sa Philippines, 'di ba, ang dami ding mga challenges. Yes. So, yun. So, anong advice natin sa kanila? Bakit sila, yun yung reason bakit kailangan nilang mag-prepare, no? That's the problem that we have right now. So, ano yung basic steps na kailangan nating gawin, no? Para matulungan natin ang mga kababayan nating OFWs. Yes. So, ano ba yung gusto nilang paghandaan? Pag-uwi sa Pilipinas, tsaka retirement. Yun nga. Mhm. Yun. So, para sa mga OFWs natin, it's very important na makakausap tayo ng financial advisor na pinagkakatiwalaan natin. Okay? And hindi lang yung malawak yung kaalaman. So that comprehensive and kumpleto din yung mga suggestions, mga recommendations na pwede natin gawin. Kasi case to case pa rin na basis yan eh. Hindi siya one plan or one strategy fits all OFWs. Yeah, kasi iba't ibang tao, iba't ibang storya, iba't ibang obligasyon, iba't ibang pangarap, iba't ibang timeline, iba't ibang health, iba't ibang pangangailangan. So, yun yung importante. Dapat may makausap silang yung mga OFWs natin, dapat may makausap silang financial advisor. Second is, dun sila matutulungan kung paano sila magpe-prepare for their goals. Okay? Kasi, for example, isa sa mga concerns ng mga OFWs ay retirement. Diba? So, paano sila magpe-prepare for that? Diba? Ano yung mga options nila? Ayan, ngayon ba, ano yung mga pwede nating ma-recommend sa kanila? General lang. Okay, so ma-recommend ko is that number 1, dapat ikaw yung mag-dictate kung saan pupunta yung pera mo. Okay, so clear na gusto mong mag-ipon for your retirement para hindi ka mahirapan pag nakauwi ka sa Pilipinas. Number 2 is dapat ikaw yung may mag-control kung saan pupunta yung finances mo. So, ang general rule natin, 60% para sa daily needs mo, para sa provision mo sa family mo and daily needs mo kung nasa ang bansa ka man right now. Number 2 is 20% para sa luho mo, pang enjoy mo, 'di ba? Reward mo sa sarili mo. Pero 20% nun dapat para sa future mo, sa future expected and unexpected expenses natin, and that includes our retirement. Yes. Next.
Number 2, to prepare for retirement, syempre, meron dyan iba't ibang things na pwede nating pasukin or pag-aralan muna bago natin pasukin or magtanong muna tayo. For example, mga MP2, mga mga MP2 sa pag-ibig, meron din tayong mutual funds, meron din tayong UITFs na pwedeng gamitin para makapag-save ng hindi nasa bangko. Na hindi lang siya, kasi sa bangko ngayon, halos wala ng interest 'di ba? Kung ano yung nilagay mo doon, yun na yun. Mag-grow lang yan ng very, very, very little. Pero kung naka-invest yan somewhere na comfortable tayo kung dun sa risk, 'di ba? Mas malaki yung potential growth ng mga naiipon natin. So, Yeah. yun yung isa. So, one reason bakit tayo nag-i-invest is, of course, to beat yung inflation, which Yes. is yung speed ng pagtaas ng bilihin every year. So, dapat yung investment instrument natin, mabit niya yung inflation, no, for our long-term goals, which is Yes. which includes our retirement, no. Mm-mm. So, yun, ano ba yung mga best na marirecommend mo para sa mga starting investors natin na mga OFWs? Yeah. Kapag sa starting natin, pero syempre bago tayo mag-invest, dapat may emergency fund muna tayo. Mhm. Ayan, kasi very important na meron tayong nakatabi in case of emergency. Then kapag okay na yon yung mga protection natin, then we can prepare for our retirement, such as yun nga yung mga investments. So, ang pinakamadali na hindi natin laging kailangang bantayan is yung mga pooled funds like MP2, mutual funds, unit investment trust funds. So, yun yung mga pwede nating pagsimulan as Mhm. beginners na Yup. mag-i-invest pa lang. And dapat nandun yung consistency. Kasi hindi siya pwedeng one time lang, tapos expect natin, kuwari naglagay lang tayo ng 10,000, tapos expect natin pag nag-retire tayo, 1 million na siya. So, Mhm. ano naman yun? Diba? Hindi siya magic. So, dapat nandun pa rin yung consistency, nandun yung meron tayong guidance from financial advisor so that maingatan din yung ating investment. Mhm. Yeah. Meron ding mga options na investments na under VUL plan, which is yung insurance with investment. So usually yun yung madalas na hinahanap din sa atin, which is may life insurance tayo. Ibig sabihin, in case habang nag-iipon ako, whatever happens to me, may guaranteed cash na makukuha yung family ko. At the same time, on the side, habang nagtatrabaho ako, habang nag-iipon ako, habang nagbabayad ako ng insurance ko, may nag-grow din na funds. So usually for beginners, yun din yung mga isa sa mga available na mga investments for us, no. So either find the best investment tool for you, no. Pwede kang high risk, high return. Ibig sabihin, ito yung mga investments na mataas yung risk, no. In case pag bumagsak, di mababa din. Pero sila rin yung pinakamataas na return. Or meron din naman yung mga investment na mababa lang yung risk, mababa lang yung return, pero guaranteed. So, yun yung mga options na meron tayo right now. So, as an OFW, if you want to invest for your retirement, isipin mo, ano ba yung gusto kong way? Ano ba yung risk appetite natin? No, willing ba tayo mag-take ng risk, especially kung bata pa tayo, or ayaw natin, gusto natin conservative lang pero tuloy-tuloy, meron ako nakukuha kahit maliit. Yes. Ganda yon. So, yun yung overview ng mga options natin for retirement. Meron ka pang gustong idagdag? Retirement plans. And syempre, of course, ang isa sa mga kailangan natin kapag magre-retire tayo as OFW is syempre yung mga protection natin for ourselves in case of mga emergencies like sickness, mga accident, tsaka death. Kasi kahit gaano karami yung ininvest natin, kahit gaano karami yung inipon natin, kahit gaano karaming properties pa yung pinatayo natin, pero hindi tayo prepared, wala tayong protection plan, wala tayong insurance plan,
in case magkaroon tayo ng sakit, biglang magkaroon ng death in the family, mawa-wipe out lahat ng pinaghirapan natin. Kasi yun yung magagastos natin pampagaling, yun yung magagastos natin pampalibing. Mm. Yun yung magagastos natin para pang-transfer ng lahat ng naipundar natin. Yeah. Tapos, sayang yung investments kapag gano'n. Kaya dapat meron tayong proper foundation ng ating financial planning na dapat may protection muna tayo before we go ng Yes. full out sa investments natin. Yes. Kasi it will take time. Time is your alay kapag nag-i-invest tayo. And it will take time. Kailangan mahaba yung time mo para mag-grow. And habang nagbi-build ka ng wealth, ano yung probability na magkaroon ng sakit within those waiting years, 'di ba? And kapag nangyari 'yun, most of the time sa Pilipinas, karamihan ng investments nagiging emergency fund, nagiging Yes. hospitalization fund, which is nawawala yung purpose ng retirement fund natin. Oo. So, yun yung importante. Financial planning din talaga. So, kung kayo po ay naghahanap ng makakausap na financial advisor, so you can message us so that we can help you. You can reach out to us so that kapag may mga questions kayo, diba, we can also recommend depending on your situation. Yeah, we'll also leave our Calendly link dyan sa baba. If you want to schedule an appointment with us, we'll be happy to assist you, no? So, yun. If may questions ka, comment mo dyan sa comment section and we'll be happy to answer those questions, no? So, see you sa next episode! Bye!